Para po sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y bumasa ah, sa passage na atin pong or sa verse na atin pong pag-aaralan sa umagang ito. Tayo po'y nagpapatuloy dito sa ating pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo, yung sa First Timothy. At tayo po'y nasa chapter 3 na ng sulat na ito kay Timoteo. Tayo po'y bumasa sa chapter 3, verse 1 ng natin pong pagbubulayan sa umagang ito. Ito po ang sabi sa salita ng ating Panginoong Diyos. Tapat ang salita. Kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. May the Lord bless the proclamation of His words this morning. Kung tayo po'y mahilig manood ng mga balita, so laman ng balita, highlight lagi sa ating sa mga balita is yung patungkol sa mga leaders ng iba't ibang mga bansa. At syempre, hindi mawawala dyan yung recently inaugurated lamang na leader ng masasabi nating pinakamakapangyarihang bansa dito sa mundo, ang United States of America, si President Donald Trump. So isa siyang example ng leader dito sa mundong ito. Ngunit yung kanyang leadership ay masasabi nating ah, kinakikitaan ng mga positives at negatives, no? Yung iba, yung kanya ay nag-a-admire sa kanyang leadership at yung iba naman ay tinitignan ito bilang controversy. So, yung panunungkulan niya ngayon is sinasabi ng ilan na ito'y nagpapakita ng bold decision making, ng unwavering commitment sa kanyang mga isinusulong at ang mga kanyang pinupuna rin ng iba yung kanyang unfiltered na communication style. Nasa karamihan ay nangungusap ito, ngunit sa nakararami din ay parang nagbibigay ito ng negative effect or nag-alienate ito sa ibang mga tao. So yung kanyang mga supporters, yung mga supporters ni President Trump, tinitignan siya as a defender of religious freedom, tinitignan siya as nagsusulong ng mga conservative values at nagsusulong ng mga national agenda o national strength. While yung kanyang mga kritiko naman ay pinupuna yung kanyang mga divisive rhetoric or yung mga kanyang mga pangungusap, mga unconventional approach niya pagdating sa governance na parang nagbibigay ng division or nagbibigay ng conflict sa karamihan sa mga tao. So malaki ang ginagampanang ah, ginagampanang bahagi ng isang leader ng isang bansa. So, yung leadership talaga is malaking ambag o malaking bahagi ang ginagampanan niya sa pagsusulong ng isang bansa, sa pagsusulong ng isang organisasyon. So, pero kung titingnan natin, no, ito'y sa side ng political leadership. So, in comparing political leadership to the church leadership, may mga makikita tayong mga tensyon diyan between strength and humility and between authority and servanthood. So, yung leadership in the church is more than just a position of authority na pinag-aagawan ng mga tao sa pagdating sa mga political arena dito sa mundong ito. So itong leadership or yung eldership na ating pinatutungkulan pagdating sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, it is a divine calling that requires integrity, humility, and commitment to serving
others. At dito nga sa ating pag-aaralan sa umagang ito ay nire-remind tayo ni Apostol Pablo sa 1 Timothy chapter 1. Sinabi niya dito, if anyone aspires to the office of overseer, he desire a noble task. So, it follows the qualification na hindi muna natin binasa. Magtutuon muna tayo ng panahon dito sa verse 1 muna. Yung mga kasunod na verses dyan, kung inyo na pong nabasa ito, is yung patungkol naman sa qualification ng mga mangunguna sa iglesia. So, yung mga qualification in this succeeding verse ay magdi-differentiate talaga ng kaibahan sa mga political leaders sa mundong ito between kumpara sa leaders or elders ng kanyang iglesia. So in our text today, in our text this morning, before we uh, look at the qualifications ng elders or yung mga mangunguna sa iglesia, let us spend time muna dito sa verse 1 in looking on this high value of leadership pagdating sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So kung high value ang ginagampanan ng isang political leader sa isang bansa para mapabuti ang isang bansa para sa kabutihan ng kanyang pinamumunuan, napakataas or napaka high value din ang ginagampanan ng eldership patungkol sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. So, if the secular leadership affects people's lives globally, the high calling of leadership affects people's life. The high calling of leadership in the Church of God affects people's lives eternally. Kung nakakaapekto yung political leader sa buhay ng mga tao, dito lamang yon sa mundong ito. But yung leadership na ginagampanan ng isang nangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, makakaapekto ito sa buhay ng kanyang mga pinamumunuan, sa buhay ng mga tao ng ating Panginoong Diyos eternally. So it is it is of the most importance to desire as what Paul emphasized in our text today. Sinabi niya doon, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. So dito po sa high calling of leadership sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, meron po tayong dalawang bahagi na titignan bakit napaka-high or napaka-noble yung pagiging elder, pagiging leader ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Unang punto natin is the reliability of the calling. The reliability of the calling. At ang ikalawang punto naman natin is the desire for leadership. So, bago tayo magpatuloy, tayo manalangin at humingi ng gabay ng ating Panginoong Diyos. O aming Panginoon, aming Diyos, muli kami po'y mag-aaral ng inyo pong salita sa umagang ito. Kami po'y dumudulog sa inyo ng inyo pong tulong na sana. Tulungan niyo po kami sa pag-aaral ng inyo pong salita. Maaming maunawaan ang kahalagahan ng mga itinalaga mong tagapamuno ng inyo pong iglesia. At nawa Panginoon, tulungan mo po kami na maunawaan ito at may bigay namin yung bahagi namin na hinihiling mo po sa amin. Kung kami man po yung mga tinawag mo bilang mga sa mga taong tinawag mo na mangunguna sa inyo pong iglesia at maging sa mga uh, pamumunuan ng inyo pong mga lingkod na tinawag. Nawa o Diyos, magampanan namin ang mga gawain na dapat naming gawin na inyo pong ipinag-uutos sa aming Panginoong Diyos. Nawa Panginoon, buksan mo po ang amin pong isipan, ang amin pong pangunawa upang matanggap namin ang pagpapala ng inyo pong salita. At hiniling namin, Panginoon, ang inyo pong tulong sa pag-aaral at pakikinig namin ng inyo pong salita sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Unang punto natin, the reliability of the calling. So, ginamit dito ni Apostol Pablo sa verse 1, yung salitang sa Tagalog, sabi niya, tapat ang salita. Sa English, sa iba't ibang mga version, ito yung mga ginagamit na salita doon. The saying is trustworthy. Merong ibang mga translation, sinabi, this is true saying, at yung iba naman, this is a faithful saying. So, itong mga salitang ito, the words suggest that what was about to be said was of a moment of importance. So, ginagamit itong salitang ito bilang pangunguna para bigyan ng diin or bigyan ng kahalagahan yung mga susunod na salitang mga babang gitin. So, itong salitang ito ay ginagamit na upang ihanda yung mga susunod na salitang sasabihin. Uh, it was said, was a moment of importance and was without controversy and unquestionably true. Yan yung parang introduction sa mga susunod na salitang sasabihin ni Apostol Pablo. So Paul uses this phrase 5 times. Kasama po itong dito sa First Timothy chapter 3 verse 1. Kasama po sa 5 beses na ginamit ito ni Apostol Pablo itong phrase na ito na tapat ang salita or this is a true saying. This saying is trustworthy. Ginamit po niya yan sa unang-una sa First Timothy chapter 1 verse 14. Sabi niya dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Ginamit rin niya ito sa First Timothy chapter 4 verse 9. Sabi niya dito, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Sa verse 10, sapagkat dahil dito ay nagpagal kami at nagsikap sapagkat nakalagak ang aming pag-asa sa Diyos na buhay na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na ng mga mananampalataya. At maging sa Second Timothy chapter 2 verse 11, sabi doon, dito ay tinilaga ako sa nat Second Timothy 2:11, verse 1:11 yung aking binasa. 2:11, sabi niya dito, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. At maging sa isa pang epistle ni Apostle Paul kay Titus chapter 3 verse 8, sabi din dito, tapat ang salita at nais kong igiit mo ang mga bagay na ito upang ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at kapakipakinabang sa mga tao. So, kung atin pong mapapansin, no, itong trustworthy statement ng ating uh, ni Apostol Pablo na ginamit niya dito, this is the truth or ito yung madalas nang ginagamit sa kanilang panahon. So, uh, it means that it is a trustworthy statement. This is the truth and everybody knows it. Hindi na ito bago sa kanila. At hindi na ito nangangailangan pa ng karagdagan pang mga patunay. So this is already obvious. This is already known unto them. So this is also patently clear to everyone sa kanila. So this is a believable fact. Yun po yung ibig sabihin ng phrase na ito na ginamit ni Apostol Pablo. At sa kanyang pagkakagamit sa mga phrase na ito ay kung ating napansin, no, lahat dun sa 4 na ating binasa aside from dito sa verse 1,
pinatutungkalan nito yung mga major issues regarding sa doctrine. Sa 1:14 ng First Timothy, binanggit niya yung patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. At masasabi natin na ito yung mga major doctrinal area na ginamit itong phrase na ito pagdating sa mga major doctrinal area about Christ, about the gospel, and about sa pamumuhay ng may kabanalan ng kanyang mga tao. So mahalaga itong salitang ito na ginamit ni Apostol Pablo. So ginamit niya ito sa mga major doctrinal area ng ating pananampalataya. So here it is used to the issue sa verse 3, chapter 3 verse 1 na ating pinagbubulayan sa umagang ito. It is used of uh, it is used to the issue of being called in the ministry of overseeing the church or pastoring. So sa iba major doctrinal issues, no, yung ginamit niya tong salitang to. Dito sa chapter 3 verse 1 ng First Timothy, ginamit niya ito patungkol sa ministry ng mga overseers or ng mga pastors. So the call to lead the church then is equated to an utmost important as some of the major doctrines. So, may lintulad nito natin ito, yung may paparallel natin ito na kung yung ginamit niya itong salitang ito sa mga some of the major doctrines ng ating pananampalataya, ginamit rin niya ito patungkol sa ministry ng mga maglilingkod, mangunguna sa ating Panginoong Diyos. So, ganun kahalaga ang pagiging leader or pagiging overseer, pagiging pastor ng iglesia ng ating Panginoong Diyos na ginamit ni Apostol Pablo itong mahalagang katagang mga ito. So that the saying na ginamit niya draws strong attention to the importance of the overseer's office. Overseer's office, yung mga pastors, yung mga mangunguna, yung mga elder na mangunguna sa kanyang iglesia. So tinatawag yung atensyon ng mga tao patungkol sa mahalagang bahagi, mahalagang gampanin na nakaatang sa pamunuan ng iglesia ng ating Panginoon Diyos. So, the call to pastoring or leading the church then is not to be taken lightly. Like the major doctrines na pinaggamitan niya ng salitang ito, the pastoring or the leading of the church of our Lord Jesus Christ is not to be taken lightly. It is a sacred call. It is a divine call. Like some other people in the past na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang pangunahan ang kanyang bayan, katulad na lamang nila Moses, nila Joshua, at iba pang mga propeta na nangalaga o nanguna sa kanyang mga bayan, sa mga kings, katulad ni David. Ito yung mga tinawag ng ating Panginoong Diyos in the past upang pangalagaan o upang pangunahan ang kanyang bayan. At dito, mahalaga itong call na ito, like some other the people of God in the past na tinawag ng ating Panginoong Diyos. So, dito binibigyan tayo dito ng sense na yung early church puts a high value on the call of church leadership. May mataas na value, may mataas na halaga, na importance yung church leadership na ipinapakita dito sa atin sa atin pong mga nabasang mga salita dito sa atin pong pinag-aaralan sa umagang ito. Therefore, this calling should be treated not lesser than what the scripture says. So hindi naman tayo tinawag para higitan pa yung sinasabi dito sa scripture, but wag naman sana nating bawasan or i-lower down yung mga standard na itinalaga ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang pagdating sa church leadership. At later on, makikita natin dito yung mga
qualification. So nawa hindi rin natin i-lower down yung mga qualifications na binanggit dito pagdating sa leadership, but hindi pa tayo doon nakafocus sa umagang ito. Many churches today departed on these valuable truths. Yung kahalagahan ng leadership, ng eldership, ng mga mangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. May nakakalungkot na many churches today departed on these valuable truths na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, at nagpadala sila sa sa pressure at intimidation ng society na kanilang kinabibilangan. So Christians treated the word of God lightly. Kahit mga Christians, no, hindi naman natin sinasabing hindi Christians yung mga yon, but mga taong nag-lower down, but they treated the word of God lightly on the prescribed order and ordination of leaders. So na mataas na value ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos dito sa mga mangunguna, magpapastor ng kanyang iglesia, mag-o-oversee ng kanyang iglesia, mangangalaga, magpapakain sa kanyang mga tupa. But sadly, many churches today, they treated this word of God lightly, at inilower down yung standard ng ating Panginoong Diyos pagdating sa mga mangunguna or sa pagpili ng mga mangunguna sa kanyang iglesia. So, ano kanilang ginagawa? They devise the pragmatic approach to choose the church leaders. At dahil dyan, nilolower down nila yung standard of what the scripture says. Ito yung Biblia na nagsasaad kung paano at ano yung qualification ng mga mangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kasama diyan yung uh, sa Book of Titus or Letter of Apostle Paul to Titus. Halos pareho lamang sila ng sinasabi dito sa 1 Timothy patungkol sa standard ng ating Panginoong Diyos, qualification ng ating Panginoong Diyos sa mga mangunguna or sa mga elders, sa mga pastors. So, at dahil dyan, napupunta yung iglesia ng ating Panginoong Diyos, or nadidisrupt yung order ng iglesia ng ating Panginoong Diyos dahil sa pag-lower down ng lower down ng standard ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit natin kanina na kung yung leader ng bansa ng isang political leader ng isang bansa ay pangungunahan niya ng maayos yung kanyang bansa, magiging maayos yung takbo ng kanyang bayan, at maging yung magbe-benefit yung mga mamamayan doon sa bayang iyon. Ganon din kung tama, kung naaayon sa salita ng ating Panginoong Diyos yung mangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ito ay para sa kabutihan ng kanyang mga tao. Ito ay para sa kabutihan ng kanyang iglesia. So, the standard should be on the level of what of the word of God prescribes. Hindi kung ano yung pressure or intimidation ng society na kinabibilangan ng mga iglesia, at doon sila papasakop. Pasakop tayo bilang mga iglesia ng ating Panginoong Diyos on the standard na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kaniyang salita. Itong praise na ito uh, seems to be developed then nung mga panahong iyon, no? Nung mga panahon ng early church, hindi kaaya-aya yung buhay ng mga nangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Nandyan yung matinding persecution, madalas yung kanilang buhay ang kapalit, lalong-lalo na yung mga nangunguna, kung yung mga uh,
sumusunod nga o tagasunod nga ng ating Panginoong Diyos, nanganganib na yung kanilang buhay, lalo pa yung mga mangunguna sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. And this praise seems to be developed to encourage the hearts of people who were called to think seriously about this calling. So maaaring ang ibang mga tao during that time may desire, may aspiration to lead the church at maaaring itong mga salitang ito ay ginamit ni Apostol Pablo to develop or to encourage them na ang kanilang dinedesire ay isang mabuting bagay. At upang tawagin sila into pagiging serious about this calling na sa kabila ng mga panganib, sa kabila ng mga hirap na kanilang pagdadaanan as leaders or tagapanguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, ay merong encouragement sa kanila na mabuti or magandang bagay or noble task uh, itong kanilang dinedesire or ina-aspire. So, in that particular time, there was a great danger nga in the church na nape-persecute sila, maging yung kanilang compensation is low and others. Hindi katulad ngayon na marahil na maraming nagdi-desire sa pangunahan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos dahil sa mga bagay na sabihin nating sordid gain or yung para sa kanilang sariling kapakinabangan. During that time, may persecution, matindi ang persecution, low ang compensation. So, yung pag-iinganyo or pag-encourage ng Apostle Paul sa kanila, kung meron silang desire or meron silang aspiration to be the elder or to be pastor, ay upang sila encourage na mabuti yung desire na meron sila. At uh, dahil diyan sa desire na yan, it leads us to the second point na ating pong pag-aaral sa umagang ito, the desire of leadership. So, sinabi natin kanina, this is a reliable call na binigyan ni Apostol Pablo, that the first words na kanyang ginamit niya patungkol sa mga doctrinal truths na nangangahulugan na kapantay nito ang kahalagahan or importance ng pangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. And this desire for leadership na sinasabi ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang salita ay nagmumura sa Greek word na yung overseer ay nagmula sa Greek word na episkopos, which is sometimes translated as bishop. So naririnig natin yung salitang bishop, no? It is also synonymous with elder, with pastor, with bishop, at overseer. Sa Acts 20 verse 17 to 38, hindi na natin babasahin, medyo mahaba yung bahaging yon. So, yung word na ginamit bilang overseer ay interchangeably or synonymously na pagpapalit-palit dito, ginagamit siya as pastor, as elder, as bishop, as overseer. Depende lamang sa function na kanilang ginagawa. But synonymously, pareho lang itong mga bagay na ito. Itong mga uh, uh, position na ito, pastor, elder, bishop, and overseer. So, sabi niya dito, if anyone aspires of the office of overseer, he desires a noble task. Sa unang bahagi, ginamit niya yung salitang aspire. So, this aspire word means to reach out after. To reach out after. At yung pangalawa naman, sinabi niya desire. He desires a noble task. Yung second word dito, yung desire, it means a strong passion that refers an inward desire. So kung pagsasamahin natin ito,
this verse give us an embodiment of full understanding of that desire. Anong sinasabi dito? A man called to be pastor is someone who desires to lead in the church and pursues it on the outside because he is driven on the inside. So merong outside and inside calling pagdating sa mga tinawag ng ating Panginoong Diyos on this uh, pastoring or leading His church. So he pursues this desire because it is from outside and driven from inside. So he is compelled on the inside. So meron siyang desire from the inside at pinupursu niya ito. He he is reaching out after this desire. Yun yung yun yung sinabi niya dito, if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. So, people who lead the church ought to be people who are compelled on the inside and reach after that. So, merong compelling from inside and merong reaching or ninanais niya may pagpupursu siya upang may sa katuparan yung compelling na yon from his inside. So seeking pastoral ministry, kagaya ng ating sinabi kanina, should not be driven by carnal ambition such as money and prominence. So marahil pagdating sa political arena may mga ibang uh, uh, merong mga ibang desire or drive na meron ng isang tao kaya niya gustong makamit yung position na yon. But iba ito sa pangunguna or pagiging elder, pagiging leader ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. People who lead the church or seeking the pastoral ministry should not be driven by carnal ambition such as money and prominence. Sa First Peter chapter 5 verse 13. First Peter 5:13 sinasabi dito. First Peter 5:1-3, sorry. First Peter 5:1-3 sabi dito, ngayon bilang kapwa matanda at isang saksi sa mga pagdurusa ni Kristo at bilang kabahagi sa kalwalhatiang hihahayag, ipinapakiusap ko sa mga matatanda sa inyo na pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyong pangangasiwa, na maglingkod bilang tagapangasiwa, hindi sa pilitan, kundi bukal sa loob, ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na pakinabang, kundi may sigasig. Huwag kayong maging Panginoon ng mga pinangangasiwaan ninyo, kundi kayo'y maging mga halimbawa sa kawan. So, itong pagnanais sa pastoral ministry ay nawa ay huwag mahaluan ng carnal ambition and uh, seeking prominence and uh, patungkol sa uh, pagkamal ng kayamanan. So nawa, hindi ito matagpuan sa mga totoong nagdi-desire ng pangunguna sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ni uh, Patrick Fairbairn, sabi niya dito, yung patungkol sa desire sa pastoral ministry. Sabi niya dito, this desire is not the prompting of a carnal ambition. It's the aspiration of a heart which has itself experienced the grace of God and which longs to see others come to participate in the same heavenly gift.
So, yan yung nilalaman dapat ng puso ng isang taong nagnanais na pumasok sa pastoral ministry, na hindi dapat ito patungkol sa kanyang mga carnal ambition, kundi tapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, na kung saan nakaranas siya ng biyaya ng ating Panginoong Diyos at nais niya rin itong maranasan ng mga tao na kanyang pinaglilingkuran sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. Sabi rin ni John MacArthur, Pastor John MacArthur, sabi niya, ambition for office corrupts, desire for service purifies. So nawa ito yung desire ng lahat ng papasok sa pastoral ministry, that it is for the service of God and for the service of the people of God, sa pangangalaga, pangunguna, papakain sa tao ng ating Panginoong Diyos. So, a man is called to pastoral ministry, don't seek something other than to serve our God. Ang ating kataas-taasang Diyos ang pinaglilingkuran ng mga tao or yung mga lingkod niya pagdating sa pastoral ministry. Nawa ang maging dakilang ehemplo natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Yung great example ng ating Panginoong Heso Kristo on the servanthood, yung servanthood ng ating Lord Jesus Christ must be in our mind kung tayo nagdi-desire or tayo nagsisik ng pastoral ministry. Sa nawa yung ginampanan or yung ipinakita, ipinamalas ng ating Panginoong Kristo as a servant, that He came or He came to this world to seek and to save the lost, na kanyang sinasabi sa Matthew 20 verse 28. So nawa ganun din ang mga taong tinawag pagdating sa pangunguna, pagpapastor, paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, that He He desire na maging servant katulad ng ating Panginoong Heso Kristo. Although siya ay Diyos, nagpakababa siya at naging servant siya at naparito siya to seek and to save the lost. So, nawa ito yung encouragement sa bawat isa sa atin at ito yung tignan natin as an example ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi lang siya hindi lang niya hinanap yung mga nawawalang tupa niya, kundi ibinuhos pa. Ibinuhos niya, ibinigay niya ang kanyang buhay, pinadanak ang kanyang mga dugo, ang kanyang dugo upang tayo ay maligtas. So, napakadakila ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. So, ganun din ang example na ibinigay sa atin na ating titignan, ang ating i-aspire pagdating sa servanthood ministry. So above all, our Lord Jesus Christ is the great shepherd. He did not just care, or he did not just care and feed his sheep, but he gave his life for the ransom of many. Chapter 7 verse John chapter 10 verse 7 to 11. John 10 verse 7 to 11, sabi dito, kaya't muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng mga nauna sa akin ay mga tulisan at mga magnanakaw. Subalit, hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Ako ang mabuting pastol. Ibinigay, ibin,
ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, it must be noted that the ang ating Panginoong Kristo yung kanyang siya yung nagbigay ng kanyang buhay para sa katubusan ng kanyang mga tupa. So, it is a high calling no makikita natin dito na kung titignan lamang nung lahat ng mga nag-aspire, nagde-desire and the pastoral ministry ang ating Panginoon Kristo, it is a great encouragement sa bawat isa sa atin kung ito yung ating magiging nasa ating mga kaisipan. So it must be noted also yung salita dito na ginamit ni Apostol Pablo sa ating text. Once again, tingnan natin yung sabi niya dito, tapat ang salita kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais na mabuting gawain. Yung salitang sino man or anyone sa English. It must be noted here that it does not mean that it is open to anyone indiscriminately. Sinabi dito kung sino man or anyone. There are qualifications that needs to be considered para masabi na kaya natin sinasabing hindi open itong anyone na to indiscriminately sa lahat ng magnais ng pastoral ministry. Therefore, the anyone here is limited, not indiscriminately para sa lahat. It is not for women, unang-una. We have just covered the previous verses na ating pinag-aralan sa mga huling bahagi ng chapter 2, verse 11 to 15, that prohibits women from teaching and having authority over men in the context of official gathering of the church. At it's a pang-qualification dito sa mga susunod na mga talata. One of the qualifications also is husband of one wife. So, paano mo sasabihin para ito sa mga women kung ang isang qualification is he should be husband of one wife. So, uh, the pastoral ministry is not for women na ito po'y prinoprohibit ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, the desire to be an overseer carries a great responsibility. Kaya hindi po basta-basta ito. The responsibility is so great for one, the responsibility is so great for one in a position of leadership. So unang-una, nandyan yung persecution, nandyan yung mga kakaharapin ng leader or ng pastor, but higit sa lahat yung responsibility na kanyang dadalhin mula sa ating Panginoong Diyos. Siya yung mangunguna sa mga tao ng ating Panginoong Diyos. The range of responsibility includes the feeding of the flock. So, papakainin niya yung tupa ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang mga tupa, yung kanyang mga tao. Papakainin ng ng kanyang salita. So, nandun yung responsibility. Anong ipapakain ng isang pastor, ng isang mga ngaral, ng overseer or ng elder ng ating Panginoong Diyos kung siya mismo ay hindi nafi-feed sa salita ng ating Panginoong Diyos. So nandun yung responsibility of feeding the flock para hindi uh, magutom yung tao ng ating Panginoong Diyos. Another yung responsibility is yung pagdating sa overseer, siya yung magli-lead or siya yung mag-administrate, siya yung magko-coordinate or siya yung magsusupervise ng kaayusan ng iglesia ng ating Panginoong Diyos. Isinulat ito ni Apostol Pablo kay Timothy para sa kaayusan ng iglesia at dito, pagkatapos niyang mangusap sa mga tao, yung mga magiging mga kausuotan nila, yung kanilang mga behavior on their gathering, ngayon naman, nandito siya sa mga mangunguna sa kanyang iglesia. So, uh, mabigat, mabigat yung responsibility na iniatang sa mga pastors
sa mga elders, sa mga overseers, bishops, kung gagamitin natin yung word na bishop. Yet the office of pastor is uh, ka kagalang-galang or desirable, or it is a noble task na binanggit dito sa salita ng ating Panginoong Diyos. The office of pastor is very napaka-matrabaho. Napaka-matrabaho nito, no? Week in, week out, no? Kung ating titignan yung ating pastor, no? Hindi nga week in, week out yung kanyang preaching. Parang every day, hindi natin alam. Mayroon pang mga everyday, minsan may mga ilang beses pa sa loob ng isang aral. Pagdating sa pangangaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, after ng mga task or gawain niya, secular task sa buong maghapon, minsan meron pang mga pinupuntahan na funeral service sa gabi. So it is a business of labor and care, not for title and honor and place for profit. Itong office of the pastor, matrabaho, but it is not for business, and it is for labor and care sa kanyang mga kawan, not for title and honor, not a place for profit. Yet, it is an excellent one, for the work is for the glory ng ating kataas-taasang Diyos, for the good of the soul of His people. Kaya, sinabi ng ating Panginoon sa kanyang salita, di ba? It is an excellent, it is a noble task. Tapat ang salita kung ang sino man na nagnanais at naghahangad na maging obispo, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. So it is an excellent task that honors and glorifies our God, and nakakabuti sa kaluluwa ng kaniyang mga tao. Para sa ating mga application, bilang mga mananampalataya, let us esteem the position of leadership in the church. So nawa, tignan natin ito ng may uh, kataasan, no? Desirable itong position na ito, yung leadership of a pastor. Let us not treat, bilang mga tao ng ating Panginoong Diyos, let us not treat it as low as secular leadership, for it is a divine calling. Another thing, if we are called to submit to the government of the authorities in this world, di ba? Tinawag naman tayo na to submit to the government of this land. Much more, tinatawag tayo to submit and respect yung leadership ng church, na ang may-ari nito is ang ating Panginoong Diyos. And kagaya ng ating nabanggit, since the pastor work carries a great responsibility and very laborious toil, let us exercise our gifts to ease the labor of the leaders in a sense. So, may bahagi rin tayo bilang mga tao ng Diyos. Tayo'y isang katawan, merong ulo, merong mga bahagi nito. So, nawa nagampanin natin ang ating mga bahagi to ease the labor, na mabigat na labor na ginagawa ng mga nangunguna sa atin. And lastly, let us pray for the preservation of the leaders, and for them to continue give glory to God and care for the people of God. Kung ating titingnan, no, tinatarget ng kaaway, tinatarget ni Satanas mainly yung tagapanguna ng iglesia. Sa isang labanan, kung yung leader ang nagapi, talagang manghihina na agad yung loob ng kanyang mga soldiers. Ganon din sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating mga leaders, ang ating pastor,
dahil sila yung pinaka-prone sa atake ng kaaway at dahil sila yung tagapanguna, tagapagsulong ng iglesia or yung ng salita ng adhikain ng ating Panginoong Diyos. So, nawa, i-preserve sila ng ating Panginoong Diyos, kaawaan sila ng ating Panginoong Diyos. At di ba, pag sila yung nagbibigay, pag yung isang pastor ay nahulog sa kasalanan, na nanghihina ang buong kawan. Kaya patuloy tayong manalangin, patuloy nating ipanalangin ang mga tapat, ang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Kristo, ganun na lamang ninyo hinahamak yung office, yung pagiging pastor, yung mga tagapanguna ng iglesia ng Panginoong Diyos. So ang panghahamak sa mga lingkod ng Diyos at hindi pagkilala sa mga itinalaga na manguna at mga laga sa kanyang iglesia ay isang paghihimagsik or panghahamak din sa may-ari ng iglesia, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. So, kaibigan, mag-isip ka muna bago mo hamakin yung mga tagapanguna o yung mga tagapangaral na lamang ng salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil kung ikaw ay lumalaban o sumasalungat laban sa kanila, laban sa salitang kanilang ipinapangaral, ikaw ay lumalaban sa ating Panginoong Diyos. At nagpapakita lamang ito na ikaw ay laban sa Diyos. Ikaw ay makasalanan at ikaw ay pagbabayaran mo itong kasalanan ito pag ikaw ay humarap sa ating Panginoong Diyos. So, ang tawag sa iyo, kaibigan, ay isang makasalanan. At ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas. So, may mabuting balita na inihahatid ang salita ng Panginoong Diyos sa iyo sa umagang ito. Although you are a sinner like me, merong biyaya ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, pinadanak ang kanyang dugo upang tubusin ang mga makasalanang tulad mo at tulad ko. Nawa kaibigan, magpasakop ka, huwag nang patuloy na maghimagsik at hamakin ang Panginoong Diyos. Pasakop ka sa Kanya, magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa Kanyang anak, ang Panginoong Kristo, na siyang ma- na sa Kanya mo matatagpuan ang kaligtasan. So nawa kaibigan, take it seriously itong mga pangangaral ng salita ng Panginoong Diyos at nawa mangusap sa iyo ang ebanghelyo sa umagang ito. Tayo manalangin. Panginoon, o aming Diyos, muli kami po'y nagpapasalamat at ikaw ang patuloy na nangangalaga sa amin through the caring na ipinagkaloob mo sa pamamagitan ng mga pastors, ng mga leaders na itinalaga mo sa inyong iglesia. Sila yung ginagamit mo upang alagaan, pakainin at inarish ang inyo pong mga tupa. Nawa Panginoong Diyos, patuloy na ingatan mo ang amin pong mga pastor, ang amin pong mga leaders ng lahat ng mga iglesia, matapat na iglesia na naglilingkod sa inyo, o aming Panginoong Diyos. At maging sa mga ah, hindi nagiging matapat, nawa o Diyos, tawagin mo po sila, gisingin mo po sila sa mga hindi maayos or yung mga wrong desire na meron sa kanilang puso na naroon sila sa gawain ng paglilingkod ng pangunguna ng yung iglesia, ngunit wala sa kanilang puso yung totoong katapatan. Nawa o Diyos, tawagin mo po sila sa pagsisisi at tamang paglilingkod sa inyo. At maging sa amin na mga sumusunod, mga tao mo, aming Panginoong Diyos, nawa gampanan din namin ang amin pong mga tungkulin upang maging encouragement din ito sa mga nangunguna sa amin. Salamat po Diyos sa mga katotohanan namin pong narinig sa inyo pong salita sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo.
Amen.